Hi po, pwede mag-ask na promote po ako ng June 2022. Ask ko lang qualified na po ba ako mag-apply ng salary integration. Sabi kasi ng AO namin di pa daw ako pwede. Actually tinanong ko po kung ano po yung ibig sabihin nila ng salary integration. Ito daw po kasi yung pag-effect ng sahod ng bago mong posisyon doon sa iyong actual na tinatanggap na sahod. For example, isa kang teacher 1, na-promote ka ng teacher 2, o kaya ay teacher 3. Sa papel, you are promoted, pero yung sahod mo ay nananatiling teacher 1. Hindi tumaas. Hindi pa binigay sa iyo yung sahod ng teacher 2 o kaya ay ng teacher 3. At nag-a-apply daw sila ng salary integration para yung sahod ng kanilang bagong posisyon ay matatanggap na nila. Ako po ay nagtataka kung bakit ganon, na kinakailangan pa na itong promoted teacher ay mag-a-apply doon, no? Para kasi siya nagre-request na sana ibigay niyo na yung sahod ko dito sa bagong kong posisyon. Para ganon po yung nangyayari. Kasi nga, kapag na-promote ka, supposedly effective on that day ng appointment mo, doon na makukuha mo na yung sahod mo during that period, no? Ito, June 2022, malapit na mag 2 years mula sa promotion, pero yung sahod niya ay doon pa rin sa kanyang previous position. Kumbaga, promoted ka sa papel lang, pero yung tinatanggap mong sahod ay hindi. Ibig sabihin nun, kulang ang sahod, kulang ang bonus. Ang nangyayari pa po dyan, nagkakaroon ka ng arrears sa premiums mo doon sa GSIS at maging sa PhilHealth na rin. Kasi based yun sa basic pay. Ngayon, hindi ka magkakaroon ng deduction sa sahod for GSIS equivalent doon sa sahod ng bagong posisyon mo, tapos yung tinatanggap mo ay sa old position. So natural na yung old deduction, ganun pa rin yung deduction mo ngayon. So kulang yung nire-remit ng agency papunta sa GSIS. Kulang kasi sa record, you are promoted already. Mas mataas na yung sahod mo base sa record. So, dapat mas mataas na yung remittances mo sa GSIS. Ngayon, yung tinatanggap mo, mas mababa. So, mas mababa yung actual deduction, mas mababa yung actual remittance. Kaya, monthly, kulang yung remittances mo papunta sa GSIS. May arrears ka. Isa pa, yung inyo pong period with paid premiums ay mababa compared sa dapat sana ay PPP mo dahil nga kulang yung nire-remit ng agency. Ganun kahalaga na dapat ma-integrate kaagad yung sahod ng mga promoted personnel. Dapat matatanggap nila kaagad yung sahod ng mga promoted personnel. Ano pa yung silbi na pagiging promoted mo tapos hindi naman tumaas yung sahod mo? Diba? Aminin na po natin na lahat po tayo gustong ma-promote dahil sa mas mataas na sahod, no? Alam natin kapag mas mataas na sahod, mas magiging ma-provide natin yung pangangailangan natin dahil doon sa mas mataas na sahod. Kaya talagang tinitingnan natin yung mas mataas na posisyon na sana ay ating po makamit. Kaya nga po tayo nagsisikap everyday para po one of these days darating tayo sa punto na mapopromote tayo doon sa mas mataas na posisyon. Tapos, pagkatapos mong ma-promote ay hindi naman binibigyan sa iyo yung sahod mo. So, yun po yung isang problema na dapat sana ay matuldukan, no? Kung ano po yung position mo ngayon, dapat yun po yung tinatanggap mo na sahod. Hindi po ako familiar sa lahat ng proseso niyan pagdating po dito sa finance, pag-request ng budget, pero imposible naman po kung 2022 ka pa na hire tapos hindi pa nasali sa budget ngayon yung sahod mo, di ba? Matagal na po yun, promotion mo, tapos hindi pa included sa budget na tinatanggap ng inyong agency, medyo may problema, no? Medyo may problema po. Kung kayo po ay familiar sa process po ng
pagre-request ng budget. Kung kayo po ay familiar sa process na ganyan, ay maaari pong ikomento ninyo kung ano po yung magandang gawin sa case na katulad po nito. Kasi kawawa po yung mga teachers na promoted na sa papel pero yung payslip, yung actual na tinatanggap na sahod ay hindi pa promoted, hindi pa nai-enjoy yung dapat na sahod. So, hindi pa nila nai-enjoy yung tamang bonus, hindi pa nai-enjoy yung tamang remittances doon sa GSIS. So, malaking problema po yung maidudulot niyan in the future kung hindi po yan maa-actionan at hindi po masosolusyonan. Kaya kung ako po yung tatanungin sa case po na ito, parang may something wrong po sa naging proseso kung bakit inabot ng 2 taon na halos tapos hindi ka pa pwede payagan na matanggap yung tamang sahod mo. Something is wrong with that.